Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Good morning, Brother Joseph Trinidad. Ayan, Brother Sipino, Brother Milito, good morning po. Nagpalang umaga. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga early bird. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Brother Richie, good morning po. Lord, purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Brother Dennis, good morning. Ako maghari, Panginoon, sa aming pong gawain ngayong umaga, ang Daily Vibrant Word, Lord. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Kaya mo, Lord, ang yung mga salita lamang ang aming pong mamutawi sa aming mga puso't isipan at mahayag sa aming buhay, Lord God. At kasiyahan mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito, Diyos. Tago mo lamang kami sa iyong likuran, Panginoon. At kung meron ka pang nakitang kasalanan, O Lord, cleanse us today and purify us. Make us worthy, Lord God, to dwell in your presence today, O Lord. Bigyan, Lord, sa aming pong pagpupuri, pagsamba, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ikaw po manguna, Panginoon. You deserve the glory. You deserve the honor and praises. So Lord, belongs to you, Jesus. Salamat po. Pinapuri ka namin, pinasalamatan of the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Good morning po sa lahat. Ate Sheikh, good morning. Sister Uni, good morning. Ayan. Tayo po umawit sa ating Panginoon. We praise the Lord today. We fall down and we'll lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down and we'll lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. When the music fades and all is stripped away, and I simply can't, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I bring you more than
is not what you have required, is the Lord. You search much deeper within, through the waiting inside. You're looking into my heart. Yes, oh God. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Yes, O Lord, we fall down before you, God, and we lay our crowns, O Lord God, at your feet of Jesus. Your word to be praised. Today there is none like you, God, Lord. Salamat po sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, meron kaming kalayaan na umawit. Meron kaming katagumpayan sa lahat ng aking mga ginawa, Panginoon. Salamat po sa pagsama, O Diyos. Kaya naman sa umagang ito, Lord, ikaw po may taas maluwalhati sa oras po na ito. Sa pangalan po ni Jesus. We praise you, Lord. Glorify your name, Lord. For the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Yan, good morning. Good morning na sa lahat ng naka-online. Yan, Sister Josephine Junko, good morning. Yan, Sister Yoni, good morning po. Sister Perseus, good morning. Yan. Tunay nga pinagpala na po ang umagang ito, mga kapatid. Napasarap po umawit sa Panginoon. Yan. So ngayong umaga po ating pong topic, papatuloy po natin yung ating series, The Power of Vision. No? So ngayong umaga, ang title po ay Vision Ignites Undying Hope. Sa Genesis chapter 41 verse 14, yung ating pong text. Ang pangitain ay nag-aapoy ng walang hanggang pag-asa. Vision ignites undying hope. Sabi po ng Genesis chapter 41 verse 14, sabi niya, Pharaoh sent for Joseph at once, and he was quickly brought from prison or dungeon. After he shaved and changed his clothes, he went and stood before Pharaoh. Agad na pinatawag ni Paraon si Jose, sa Tagalog sabi niya, at siya ay mabilis na dinala mula sa bilangguan. Pagkatapos niyang mag-ahit at magpalit ng damit, pumasok siya at tumayo sa harap ni Paraon. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. So ito pong kasaysayan o kwento po ni Joseph, tinawag natin Joseph the Dreamer. So marami na pong topic dito ang nailathala, mga kapatid. Pero isa po ito sa pinaka powerful, pinaka mainam na balik-balikan yung kasaysayan po ni Joseph the Dreamer. 'Di ba? Kaya nga, vision ignites undying hope. The power of vision, and vision also gives us direction, clear direction. And vision also builds the future. Alam naman natin, sabi po ng Proverbs, sabi po ni David o ni Solomon, sabi niya, Proverbs 29:18, di ba? Where there is no vision or revelation or divine guidance, the people cast off restraint. Malinaw po na kapag ang tao ay walang malinaw na pangitain, vision, o mga revelasyon, o banal na patnubay ng Panginoon, tiyak po ay puno yan ng kaguluhan. Kailangan yung vision na nakikita natin ay, o tinatanggap natin, dapat iyan ay nagmumula sa ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Dapat malinaw na pinanggagalingan ng vision natin ay ang ating pong Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng malinaw na vision.
Kaya nga titingnan natin yung buhay po ni Joseph the Dreamer, no? Ay sa kanyang buhay, sa kanyang murang edad, ay na-caught up na siya sa vision. 'Di ba? Nakita niya na yung vision ng Panginoon, sa kanya ng vision na malinaw galing sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga ang goal natin sa ating pong buhay, no? Ma-caught up tayo doon sa vision na nanggagaling sa Diyos. O kasi kapag galing sa Panginoon yung vision na yan, tiyak po tayo po ay magtatagumpay. Tiyak po malinaw yung direksyon, malinaw yung ating destination. No? Kasi meron tayong guide na nagmumula sa Panginoon. Yung tinatawag na divine guidance. Di ba? Divine guidance, no? Na ang ating Panginoon lamang ang siyang magbibigay niyan. Kaya nga, yung last week ating pong tinalakay, iyon po yung nag-unite sa atin, no? From vision to mission. Diba? Kaya nga sabi po ni Neil Peart, sabi niya, a spirit with a vision is a dream with a mission. No, lagi pong magkasama yan, ang dalawang yan, mga kapatid. Kasi nakot up ka ng vision, kailangan lakaran mo yung vision na nanggagaling sa Panginoon na pinagkaloob sa atin, mga kapatid. Kaya may tatlo tayong bagay dito na tatalakayin. Number 1, vision ignites undying hope. Kung titingnan natin, napakagandang balik-balikan yung kasaysayan po ni Joseph the Dreamer dahil ang dami pong nangyari sa buhay po niya. Nandyan yung pinagkaitan siya ng kanyang mga kapatid. Nandyan yung gusto siyang patayin. Kasi nga po, si Joseph po ay isa po siyang paborito ng kanyang ama. No? So, nandun yung kagad yung inggit ng mga kapatid. Handaan yung gusto siyang patayin. Di ba? At dumating na nga po sa punto na siya ay itinapon doon sa balon. Di ba? Ay nakita din ng mga kapatid, nakonsensya siguro. Sabi, sayang naman yung buhay nito. Huwag kung natin itapon dyan, kundi ibinta na lang natin. Di ba? Para meron pa tayong pera. So marami pong nangyari, mga kapatid, sa buhay po ni Joseph. At nakita natin, dahil na-caught up siya doon sa vision, no? Tanda natin, 17 years old pa lamang po si Joseph during the time na siya po ay pinagkaitan ng kanyang mga kapatid, Pero nakita niya, hindi siya natinag, na kahit anumang mga sirkumstansya na nangyayari sa kanyang buhay, dahil malinaw niya nakita yung pangitain na naggagaling sa ating Panginoong Hesus, hindi siya natinag. Kaya nga undying hope, di ba? Nagliningas, vision ignites, undying hope. Di ba mga kapatid? Minsan sa buhay natin, maraming mga bagay na hindi natin maipaliwanag sa buhay natin na nangyayari. Pero ang maganda rito, dahil na-caught up tayo ng vision, bilang isang tunay na Kristiyano, bilang isang tunay na tinawag ng Panginoon, hindi tayo natitinag kahit anong mangyari. Kahit may mga persecution, no? Kahit pinipersecute tayo ng mga tao. Dahil malinaw natin na nakita yung pangit ay nagmumula sa Diyos, nagpapatuloy po tayo. Ganoon din po si Joseph, mga kapatid. Hanggang sa po ay napunta doon sa Ehipto. No, during the time, yung Egypt, yan po yung mayamang bansa. Ang tinatawag siguro sa panahon natin ngayon, superpower. Yung Egypt during the time. No, mayamang bansa po ito. At marami pang nangyari sa kanya. Sa buhay niya, mga kapatid. Ito ang nagiging kalakasan po natin kapag binubulay-bulay natin yung buhay niya, yung kasaysayan po ni Joseph the Dreamer. Kasi tayo man, mga kapatid, ay minsan hindi natin kayang maipaliwanag yung mga nangyayari sa ating buhay. 'Di ba? Sa pagsunod natin sa Panginoon. Mayroon pa nga mga tanong diyan kung saan ikaw ay na-born again, doon dumami yung mga problema.
Kung kailan sumusunod ka na kay Kristo, ang daming persecution sa buhay mo. Minsan dumarating sa punto yung katanungan na yan, mga kapatid. Para bagang ang dilim ng buhay natin, no? Di natin maipaliwanag. Pero malinaw po ang Biblia, no? Sabi po ng Bible, all things work together for good. Di ba? Yan po nagkakalakip-lakip dahil may plano ang Diyos sa atin. Kaya lagi natin sinasabi, itong mundong ito ay training ground natin para sa ating final destination. Oo, meron talagang pagtatapyas, di ba? Hindi po yan nawawala kahit na born again na tayo, mga kapatid. Kaya nga, number 1, vision ignites undying hope. Kapag ramdam mo o kitang-kita mo yung pangit ay nagmumula sa Panginoon, kahit anumang mangyari sa paligid mo, ano man nangyayari, di ba? Sa lugar mo, nagpapatuloy tayo dahil na-caught up tayo doon sa vision. Mga kapatid, napakahalaga na ma-caught up ka sa vision na nanggagaling sa Panginoon. Di ba? Number 2, vision requires excellence. Di ba? Na-caught up ka ng vision, kaya lahat ng ginagawa mo, pinag-iigihan mo. Di ba? Halimbawa, ikaw ay nasa trabaho. Lagi natin sinasabi na kahit walang nakakakita, ginagawa natin yung ating tungkulin na mayroong katapatan. Diba? Kahit na wala siyang nakatingin, ginagawa natin, ginagampanan natin yung ating trabaho na mayroong pagmamahal, may pagmamalasakit. Diba? Gusto kasi ng Diyos sa bandang huli, mga kapatid, makita ito. In due time, makita ito ng mga tao na ito ay nanggagaling sa ating pong Panginoon. Siya ang mapaparangalan. Di ba? Mga kapatid. Kaya kahit saan ka man ngayon, ikaw man ay missionary, no? Na kahit may mga persecution doon sa lugar na pinadala sa iyo, ginagawa mo pa rin yung tungkulin, yung vision, yung mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Diba? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat ginagawa natin na may kahusayan. With excellence, mga kapatid. Kaya nga, tayo na lamang ang nakikita, bukod tangi, mga kapatid, na tinitingala ng maraming tao. Diba? Born again Christian. Kaya nga, tayo dapat maging difference. Make a difference. Diba? Sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Hindi yung ganun pa rin yung buhay natin. Diba? Kaya kailangan merong mabago sa atin, mga kapatid. Pag-igihan natin yung ating mga ginagawa. Maliit man yan o malaki. Gawin natin ito with faithfulness, with excellence para sa Panginoon. Tanda natin, ginagawa natin lahat ng ito hindi para sa atin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun dapat yung lagi nating minamindset, mga kapatid, na lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito, gusto natin mabigyan ng kaluguran ang Panginoon kahit sa maliit na bagay. Mga kapatid, gawin natin with faithfulness and excellence. In number 3, vision becomes reality in due time. Yun po, gaya ng sinabi ko kanina, in due time, mauunawaan natin, mahahayag yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya minsan sa umpisa, hindi natin makita yung malinaw, ano ba yung purpose, bakit nangyayari sa akin ito. Pero tandaan natin, kapag nakapaloob doon sa patuntunan ng Panginoon, in due time, we will reap a harvest if we don't give up. Sabi po ni Paul sa Philippians chapter 6 verse 9, di ba? Mga kapatid, in due time, the reality ng pagpapagal mo para sa Panginoon, ito ay mangyayari. Kasi nga, yung vision na galing sa Diyos, iyon yung pinanghahawakan mo. The God will never leave us. God will never forsake us. Kasakasama niya ako. Kasakasama ko siya. Lahat ng aking ginagawa, maliit man o malaki, para ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoon.
Yun lamang po mga kapatid. Kailangan makita mo na malinaw. Vision becomes a reality in due time. Huwag tayong maghinawa. Kaya nga, there's a blessing in waiting. Di ba lagi natin sinasabi? Mayroong pagpapala sa mga taong nag-aantay na hindi sumusuko. Because in due time, we will reap the harvest if we don't give up. Di ba mga kapatid? Kaya lagi nga sa atin sinasabi, di ba, na kailangan wag tayong manghinawa. Wag tayong tumigil. Kasi may pangako ang Panginoon sa atin if we don't give up. Di ba? Yun po yung tatlo. Pero paano natin gagawin? How we apply, mga kapatid? Number 1, develop resilience and staying power. Hindi natin kailangan ito, hindi natin kayang gawin ito kung wala ang pating Panginoon sa buhay natin. Kailangan ma-develop mo yung katatagan, yung tawag natin resilience and staying power para po tayo'y magtagumpay. Diba? Parang baga yan. Ang baga kapag sama-sama, naglilihab ang apoy. Kaya nga ang moral lesson sa atin, huwag tayong umalis doon sa baga. Kasi kapag umalis ka sa baga, nahiwalay ka sa baga, sigurado ako, unti-unti yang mamamatay. Kaya lagi natin sinasabi, no? Na huwag kaligtaan yung pagtitipon. Diba? Huwag kaligtaan yung mga fellowship na ginagawa natin. Kasi iyan yung nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Iyan yung nagpapatatag sa atin. Diba? Napakahalaga sa labang ito na meron tayong katatagan. Kailangan staying power. Yung power na yan na nanatili kahit sa anumang mga pagsubok gaya ng ginawa kay Joseph. Alam natin yung end ng kanyang buhay, ang ganda ng kanyang testimony. Hanggang siya po ay nakulong. Pero nakulong na walang kasalanan. Kasi nga, iyon yung plano ng Diyos sa kanya. Dahil doon sa kulungan, doon niya pala masusumpungan. Di ba? Ang Lord, mayroong mga taong ginagawa yan. Di ba? Beyond sa ating apprehension. Na kahit hindi natin alam, di ba? Parang malabo sa ating pong paningin. Pero, on the other side, ang ating Panginoong Yesus ay kumikilos. Ang kailangan lang natin, staying power. Yung katatagan. Resilience, mga kapatid. Kaya nga nagkaroon ng magandang patutuo si Joseph, mga kapatid. Dahil iyan yung plataforma ng Diyos sa kanya. Oo, hindi madali yung pinagdaanan niya. Tayo man, mga Kristiyano, hindi madali. Di ba? Yung pagising sa umaga, hindi na madali yan. Di ba, mga kapatid? Pero ginagawa natin ito, we are sacrificing not for us, but for the Lord. For the Lord's sake, mga kapatid. Di ba? Kasi alam natin, time will come, in due time, we will reap a harvest if we don't give up. Di ba, mga kapatid? Iyon po yun, yung staying power. Iyan po yung nagpupush sa atin para manatili. Dahil nakita natin na malinaw yung vision na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Huwag lang tayong give up, huwag lang tayong manghinawa, huwag lang tayong tumigil. Sabi nga nila, pwede ka naman huminto, magpahinga ng konti, pero huwag ka lang titigil. Di ba, mga kapatid? Yun po yun. At alam naman natin, at the end ng kanyang story ni Joseph the Dreamer, naging pangalawa siya. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kanang kamay ng parao, kanang kamay ng ating presidente. Could you imagine? Sabi nga natin kanina, in due time, i-reveal ng Panginoon yung plano niya
sa atin na malinaw. Na kahit sa umpisa, hindi natin naaaninag yung kalinawan nito, pero if you, di ba? Kapag ikaw ay nanatiling matatag, yung staying power mo hindi natitinag, in due time, makikita mo yung plano ng Diyos mangyayari at mangyayari sa iyo, mga kapatid. Di ba? Number 2, remain excellent in faithfulness. Ito ang kailangan natin. Mag-excel tayo. Kaya nag-aaral tayo. Di tayo humihinto sa pag-aaral, pananalangin, di ba? Pananaliksik. Kasi alam natin, in due time, lahat ng ating mga ginagawa ay mangyayari ito. Matatanggap natin, di ba? May rewards na nakaabang sa kalangitan, na nag-aabang sa mga faithful servant ng ating pong Panginoon. And number 3, trust the grace and sovereignty of God. Alam ng Diyos lahat ng bagay. He is in control. He is sovereign, di ba? Kaya ang gagawin natin magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa grasya ng Diyos. Wala na tayong ibang gagawin, mga kapatid, no? Kaya nga yung doubt dito ay dapat wala siyang puwang. Wala siyang room sa buhay natin. Yung pagiging doubtful. Di ba? Kasi alam natin, God's Spirit, di ba? Na ang Diyos kumikilos na kahit hindi natin nakikita. Trust the grace and the sovereignty of God, mga kapatid. Panghawakan mo yung pangako sa iyo ng Diyos. Panghawakan mo yung vision na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos sa iyo. Di ba? Na in this world, you will face trouble. Di ba? But take heart. I am overcome the world. Dapat alam natin yun. Dapat, ano natin yan? Yung ina-anticipate natin yan, mga bagay na yan. Dapat hindi tayo nasusurprise sa mga bagay na yan. Kasi alam natin mangyayari at mangyayari. Pero sabi ng Lord, in due time, magkakaroon tayo ng katagumpayan. Di ba? Sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid. Yun po yung tatlo na dapat natin gawin. Maging resilient tayo, maging matatag tayo, and manatili tayong excellent and faithful sa ating paglilingkod sa Panginoon, at patuloy tayo magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Huwag na tayo magdalawang isip. Diba? Kung kailan nakot ka na sa vision, ngayon, atras abante ka. Diba? Parang now you see, now you don't. Parang yes, no, yes, no. Diba? Samantala, nakita mo na yung pangitain. Malinaw. Nakot ka na sa vision na binigay sa'yo ng Panginoon. Ang gagawin lang natin, move forward. Hakbangan yung pangako ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa atin, sasamahan niya tayo hanggang sa dulo ng mundo. Diba? God will do exceedingly and abundantly above all we ask or imagine. Diba? Sabi ng Biblia. Gagawin ng Diyos yan. Dahil nakitaan ka ng katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po yan nakakalimutan ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin, iyan po ay nakarecord sa ating pong Panginoon. So as a question to consider, sabi dito, why does our vision require resilience and excellence? Bakit ang ating pangitain ay nangangailangan ng katatagan at kausayan? Kasi iyon po ang gusto ng Diyos sa atin. Maging matatag tayo, diba? Maging excellent tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil sa bandang huli, ang Diyos ang mapaparangalan. Diba? Hindi tayo. Dahil tayo po ay kasangkapan lamang ng Panginoon para matupad yung kanyang magandang plano sa ating pong buhay. Gaya po ni Joseph, mga kapatid. Maganda yung kasaysayan, hindi maganda yung simula, pero yung ending, ang ganda.
Yun dapat ang buhay, hindi baliktad. 'Di ba? Hindi masaya yung simula, yung ending pangit. Hindi po ganoon. 'Di ba, mga kapatid? Tanda natin, no? Kapag may mga madilim sa umpisa, darating din naman ang liwanag sa bandang huli, mga kapatid. At huwag po tayong maghinawa. Yan. Sa paglilingkod sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon sa ating 26 viewers sa umagang ito. I do hope meron tayo napulutan ng aral sa araw na ito, mga kapatid. Good morning, Sister Alicia. Sister Annie, good morning po sa atin. Sister Yuni, yan, good morning. Keep on tagging sa ating pong mga kapatid, no? Pwede natin i-share sa kanila. Ang maganda po dito, mga kapatid, ito po yung tinatawag natin, digital evangelism. Tinatawag natin, no? Na kahit sa ibang bansa, no? Basta may internet, may cellphone, no, makakapanood na sila ng ating mga live streaming. 'Di ba? Yun po ang maganda rito sa panahon natin ngayon, na ma-maximize, 'di ba? Yung good news, word of God na ibabahagi natin through this platform. Yun, maraming pong salamat at sa oras po nito, mga kapatid, akin pong tinataas sa panalangin ng ating pong mga kapatid na nakakaranas ngayon ng sakit karamdaman, no, lalo na ating kapatid Sister Mona. Kuning ang pabor ng Panginoon ay sumakanya at samahan po siya ng Panginoon, karoon ng himala sa kanyang buhay, sa kanyang kalalagayan ngayon. Lord God, we lift unto you our Sister Mona, o God, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po maghari sa kanyang buhay, ikaw po manguna. O Lord God, salamat po dahil nariyan ka lagi, Panginoon. Maraming pong salamat, ganun po sa aming mga kapatid na nagdidiwan ng kaarawan sa araw na ito. Akin pong ginigreet po sila ng happy birthday. Ganun din ang mga kapatid na nagdidiwan ng mga anniversaries sa araw na ito. Happy anniversaries po sa bawat isa sa inyo. Kami po nakikigalak sa inyong mga celebration sa araw na ito. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito. Araw ng Sabado, pagpalaan niyo po ang bumaghapon. Gawin niyo po kami mabunga sa lahat ng mga ginagawa. Lord, ikaw po may taas, ikaw po maluwalhati, Panginoon Diyos. At ikaw lamang ang sang makita sa iyong mga buhay, Panginoon. Gamitin mo kami bilang iyong mouthpiece, O Lord God, sa lahat ng tao, sa lahat ng dako ng mundo, Lord God, para po mapalaganap ang gospel mo sa lahat ng dako ng mundo. Kaya naman, Lord, maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Salamat po, O Lord, sa buhay buhay na walang hanggan na pinagay mo sa amin, Panginoon Diyos. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati, pagkakilangan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, maraming pong salamat, mga kapatid. Sister Mary, good morning. Maraming pong salamat sa inyo, sa lahat ng naka-tune in sa araw po na ito. Purihin ng Diyos, and to God be all the glory. God bless. Bye-bye.